Ito yung video kahapon mga kadunatics kung saan si Senator Robin Padilla binatikos ng mga dilawan, pinklawan at loyalista. Kung bakit daw ganito yung mga tanong niya. Well mga kadunatics, ang hindi maintindihan ng mga bungok na ito ay sobrang ganda ng tanong na yun mga kadunatics. Bakit mo ipepresenta sa impeachment hearing ang affidavit ng isang taong napakasinungaling kagaya ni Las Cañas? Kaya mga kadunatics, yung opening question niya na statement niya, ano bang masasabi mo sa ganitong klaseng tao? Ito naman si Luistro mga kadunatics, hindi marunong sumagot, kaya nga nasabihan siya ni Chis Escudero. Ayun, tumaas yung oras mga kadunatics at umiyak si Tulfo. Well, anyway, speaking of Tulfo, okay? Speaking of Tulfo mga kadunatics, panoorin lang natin to ng mabilisan nga ang pagpunta niya sa burol ni Mima Alicia. Ara ito. Ayan. Hey, look at that. Yeah. Wow. Grabe naman yan, Tulfo. Ano yung alam nyo kung anong dahilan mga kadunatics kung bakit, andyan pa si Abalos, di ba? Abalos. Washi! Nako, sobrang plastic ng mga taong ito mga kadunatics. Alam nyo ba kung bakit andyan sila? Well, later malalaman natin yan. Andyan pa si, Pastilan ang bobo. Ay, nako. Di ba? Daming nagpapaepal. Ayan, di ba? Sobra. Ngayon sila katindi mga kadunatics. Alam nyo ba kung bakit andyan sila? Dahil, umingay ngayon sa social media, especially ito sa mainstream media mga kadunatics. Kina-cover ng mainstream media ang itong pangyayaring ito. Kaya, mga opportunistic kasi itong mga taong to. Kaya, ayun, sabi nila sa sarili nila, it's time mga kadunatics, it's time. Magpapasikat na naman tayo. Di ba? Ayun, sobrang dami nila. Hindi pangkaraniwan nangyari mga kadunatics. Doon sa movie trader, sinong bumisita? Wala. Hindi mga kadunatics, walang bumisita doon. Ito lang nagpapakita na ay talagang kontrabida ng mga Duterte ito mga kadunatics. Yung sinuportaan kasi nila, kung maka-PI ka Inday Sara Duterte, akala mo talaga na may posisyon sa gobyerno. Grabe. Sobrang lutong mga kadunatics. Parang sinasabihan lang niya yung isang bata or maybe kapatid niya mga kadunatics ang minumura niya palagi. Parang ganun lang yung treat niya or maybe worse than that. Sumasayaw na karton-karton daw si Tatay Digong. Look at these people mga kadunatics ang sumuporta doon. Makikita mo anong klaseng tao tong mga taong to. Di ba? Anyway, punta na tayo doon kay Senator Robin Padilla, which is the main point of our video mga kadunatics. Eto, let's go. Naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi. Ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Ito talaga. Kaya napahaba yung oras mga kadunatics. Pwede lang naman sabihin na sinungaling. Hypothetical question is allowed mga kadunatics, especially ang mga judges ang magtanong pag connected siya sa main topic talaga, laying down the basis mga kadunatics. You can ask hypothetical question. Tineknikal ni Luistro mga kadunatics, akala niya hindi marunong si Senator Robin Padilla. Well, anyway, let's go on. Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Yan Dito yung sa sinasabi plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20,
March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, Wait lang mga kadonatics, kaya very important talaga to. Buti na lang, itong si Lacson, okay, kahapon din, sabi niya, tinanong niya yung kaibigan niya na judge, kung ang isang tao, papalit-palit yung kanyang storya, saan or ano yung part na yun na papaniniwalaan mo? Yung una ba or yung second statement niya? Sabi ng judge, mas makatotohanan yung unang statement niya kaysa nung nagpalit na siya. Ibig sabihin mga kadonatics, yung unang, bukang bibig mo, yun ang totoo. Kasi, yun talaga nasa puso mo eh. Kalaunan, kung nagbumaliktad ka, yan mga kadonatics, questionable na yan. Yun yung tinanong ni Lacson. At kaya, naghiring sila sa Senado, sinabi nila na hindi credible yung conclusion nila, hindi credible si Las Cañas. Tapos, yung affidavit na yun mga kadonatics, inipresenta dito sa impeachment hearing na to. Na may bahid ng kasinungalingan. Binasa pa ni Matibag doon mga kadonatics, ilang paragraphs yun. Grabe yun. Napaka-sensitibo na bagay yun mga kadonatics. Nabahiran ng doubts yung pag-iisip ng mga viewers at ng judges dahil inipresenta nila ang isang sinungaling. Kaya pumalag si Senator Robin Padilla. Hindi pwede yan mga kadonatics. Aside sa napakasinungaling ni Las Cañas mga kadonatics, mga requirements para maipakita yon, para maipabasa yon, maiproject, ay wala mga kadonatics, hindi na-provide ng prosecution team. Alam nyo yung tanong ni Senator Pia Cayetano, di ba? Wait lang talaga, bago natin pagpatuloy ang sinabi ni Senator Robin Padilla. Hindi notaryado, walang sign ni Las Cañas, okay? At saka hindi nakita ni Matibag na ginawa yon ni Las Cañas mga kadonatics. Sought evidence yung tawag. At saka walang other evidence na nagpapatunay na totoo yung affidavit na yon. Lahat mga kadonatics hindi nila na provide. Kaya kasinungalingan yun. Pero pinalabas pa rin, inallowed ni Quezon Escudero. Let's go. ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. Ay, pastilan. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Yes Tama or po no? ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, very easy. isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Ang Padilla dagway ng laway. ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas. Nais ko See? pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay Umaba. ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Diba? Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without Without naman. particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. marami Pastilan! Kaya, mga kadonatics, after this,
Okay, na-interview siya sa press conference. Sabi niya, I feel deprived daw mag-explain. Umiyak si Luistro dito eh. Hindi siya naka-explain. Salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 hours Pampilo Lacson, Yun, napakaliwanag po ng sinabi niya. 10,000 At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang At si mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Correct. Tapos, magprepresenta lang kayo ng mga sinungaling para ma-fit sa storya nyo, sa mga pagsisinungaling nyo din. Kaya itong impeachment case, mga kadinatics, isang kademonyuhan na act ng prosecution team. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may Correct. perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no Verify cases kaya? pending against the prosecution witnesses. Same lang yan sa asawa mo na walang rape case para sa iyo, pero itinago mo. Same lang yan sa pinagsasabi mo, Luistro, na wala kang utang sa Vice Presidente, pero ang Vice Presidente na nagsabi na may 8 million na utang ka. Saan pa kami maniniwala sa'yo? Kailan pa? Noon pa nagsisinungaling ka na, sinungaling ka talaga. Laway Luistro ka. Kaya whatever you say, sa'yo na lang yan. Wala nang naniniwala sa'yo. Maybe mga few, mga handful of dilawan at pinklawan, mga kadonatics. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Kaya nga, mga kadonatics, sinabi to ni Senator Robin Padilla kasi yung dalawang senador ngayon na nasa Duterte Bloc minority ay ikinulong, mga kadonatics, hindi pa convicted, hindi pa guilty, pero ayaw padaluin sa impeachment hearing na to. Hindi nila pinapayagan kahit hindi guilty. Tapos itong mga sinungaling na to, na mga witnesses, pinapadala dyan. Can you imagine that? They are judges sa impeachment na to, pero hindi ina-allowed na mag-attend kahit hindi guilty. Ito yung sabi niya dito. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, Reklamo mga- nagkukomento.
kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po Order in the sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. Very good. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na Ayan na. humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Opo. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong. Hindi. Ay, nako. Natuwa talaga ako dito mga kadulatik. Sobrang napahiya si Luistro dito eh. No? Ang prosecution team kasi ayaw nilang dumalo sina Jingo Estrada at Senator Marcoleta. Ha? Sobrang bias kasi. Kaya sabi ni Senator Robin Padilla, wag naman kayong bias. Kung pabor sa inyo, ay grabe kayo. Pero pag pabor sa kabila, magbendalo kayo. 'Di ba? Wag kayong bias. Mga sinungaling dinala nyo para maging witness. Pero ito mga judges talaga for this impeachment, ayaw man lang ipa-attend. Payagang dumalo mga kadinatics. Sobrang biased. Senator Judge. Diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na at marahil panglima ng banggit ng presiding officer. Nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Hindi pwede yan. Ha? Kasinungalingan yan. Tapos, ipipresenta nyo live mga kadunatics sa impeachment na to. Bahagi. Kaya nga itong si Matibag mga kadunatics ha? Ayaw ko na lang sabihin mga kadunatics. Baka magbago ka na Matibag. Baka isang araw hindi ka na magising. Yung mga kasinungalingan ni Las Cañas at iba pang witnesses ay, ina-adapt nila mga kadunatics laban kay Inday Sara Duterte. While yung mga totoong nangyari talaga, totoong mga statements, ay nire-reject nila. Ibig sabihin mga kadunatics, conspiracy ang nangyayari ngayon. Para lang patalsikin si Inday Sara Duterte. Kamara at lahat ng ahensya ng gobyerno, pati ang Malacanang, ay nag-conspire para tanggalin si Inday Sara Duterte. May salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. Okay, anyway, ay, ako, kawawang Luistro. I feel deprived daw mga kadunatics pagkatapos ng hearing na to sa interview. Sabi niya, hindi ako pinayagan mag-explain. Paano kasi magpipresenta kayo ng mga sinungalingan na dokumento, evidences. Kaya kinwestiyon yan, kahit ilang beses mong itanggi or i-explain, maling-mali ka pa rin. Sinabi pa niya naman mga kadunatics na ang ICC
ay tumatanggap ng hindi notaryadong affidavit daw. Sabi ni Jesus Cordero, we are not ICC. Kaya napatahimik si Luis Tro din eh. Kaya mga kadonatics, next time huwag magpresenta ng mga kasinungalingan na ebidensya. Anyway, thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. At don't forget to like and subscribe. Bye-bye.